Magandang umaga sa lahat ng mga Pilipino sa mang sulok ng mundo. Ito ang Kabirada Lance Channel at ako si Lance. Ating pag-usapan ngayon ang tungkol kay Manong Ted na umuusok sa galit na naman. At kanyang binibira itong mga tao sa House of Crook, ang mga kongresista, lalong-lalo na itong matabang buhaya na si Tambalulong, na ang tungkol sa ayuda ay ginagawang paglasing sa mga ayuda itong ating mga kababayang Pilipino na naghihirap, na nahihirapan. Kaya pala sa palagay natin na bakit tumaas itong presyo ng bigas, dahil hindi nila ginagawa ng paraan para bumaba ito, para gamitin nila itong paraan para sila'y magbibigay ng ayuda dahil sa kamahalan ng bigas. At ito'y kanilang gagamitin upang sila iboto. Nako naman, 1 bilyon ang budget para sa ayuda. Ang 1 bilyon ay 1 bilyon. Hindi yan joke ang 1 bilyon. Kapag ang ganyang pera ay kanilang ginagamit sa mga kalsada or gamitin nila para magbibigay ng trabaho para sa mga tao, ay hindi na kailangan magbigay pa ng 5,000 or 5 kilos na bigas, di ba ho? At alam nyo, ang buong akala natin na ito'y pira niya. Naku, hindi. Pira nating lahat yan. Pira ng mga taong nagtatrabaho at kinakaltasan buwan-buwan para sa budget na yan. Ang pera ng lahat ng nasa gobyerno ay mula sa mga taong mahirap at mula sa mga taong nagtatrabaho. Tapos yung perang yan, ipamigay nila sa mga ayuda-ayuda doon sa mga taong ayaw magtrabaho, sa mga Pilipino nga walang trabaho. Bakit hindi nila bigyan ng trabaho upang hindi na nila budgetan ang ganyang mga bagay na pang-ayuda? Di ba ho? Ating pakinggan si Manong Ted na umuusok sa galit dahil sa tinatagal-tagal na nitong taong ito sa journalist, sa journal, ay masasabi nating kaya na niyang alamin ang tama or hindi, dahil siya tumanda na dyan sa pagmamasid sa mga politiko at sa kalakaran ng ating gobyerno. Pakinggan natin si Manong Ted. Kakapal ng mukha nito mga to eh. Ang kakapal na po ng mukha, pagkakakapal ng mukha. Wala nang kahihiyan? Wala, kalokohan po ito. Pinaglululoko tayo ng mga taong ito eh. Por Diyos po, sa ito, kakapal ng mukha. Kung meron pa po mas makapal sa mukha, yun na po sila. And, you know, ang sitwasyon po, nag-aaway-aaway sila ha. Sila mismo, no? Ay, oo. Pasin po ninyo. Diba? Sila na ho nag-aaway sa kanilang angkan mismo. Bakit? Diba? Bakit po? Mawalang galang lang po kasi nga mukhang mga Pilipino po, mukhang hindi na yata siguro. Kayo ba interesado pang pag-usapan ito? Oo naman. Kayo ba may pakipa dito? O hinahayaan nyo na lang po sila? Kaya po nangyayari ang lahat ng ito kasi hinahayaan lang po natin. Kumbaga nananahimik na lang po tayo, hinahayaan na lang natin. After all, wala ka naman pagpipilian. Wala kang pagpipilian kasi nga hinahayaan din natin. Basically po. So, halimbawa, sa Makati, kanino pang anak ang pwede dyan na galing po sa Maralita o sino man pong matalinong bata o kaya po naman isang tao talaga, no, na gusto rin po maglingkod na magkakaroon ng chance, wala na. Kasi sila na po yan eh. Wala na po, wala na. I can say, ngayong henerasyon, baka wala na po. Di ba? Kasanakawin nila, di ba? O yung binabayaran mo, isinasama mo doon sa nanakawin ng mga taong ito na ang mga kababayan natin wala namang kaalaman din, di ba? Oo, kasi nga, well, ang galing magpanggap. Hindi po ba? Kaya ngayon, marami pa ho sila na magpapanggap at magpapanggap. Pero yun nga po mga kapatid, no? Hanggang kailan po ito? Hanggang kailan po ito? Sabi nga ni Buchanko sa kanyang column, Jarius, opo, it will be very surprising if our legislation
hanggang kailan kaya ito mahihinto itong mga ginagawa ng ating Kongreso, no? Na klarong-klaro naman na talagang winawaldas ang pera natin. Ang tanong ni Manong Ted na kung kailan ba itong mahihinto. Mahihinto ito kapag hindi na natin iboto talaga itong mga taong ito. Kayo dyan sa Leyte, ng mga constituent ni Tambalolong, huwag nyo nga iboto yan. Sa bagay, damay naman kayo dyan sa kanilang mga sa kanyang mga ginagawa eh. Nasa inyo ang grasya ngayon. Kaya bubuto pa rin kayo. At kami naman dito sa labas ng Leyte, sa rest of the country, magsasuffer sa mga, dahil sa mga boto nyo. Dahil ibubuto nyo na naman itong si Tambalolong. Mananalo na naman ito sa 2025. Speaker pa rin yan. Tuloy-tuloy. Sama-sama tayong babangag muli. Ang sa tingin ko, nako, ito mga kapatid, mga kabirada. Sa tingin ko, ito ay may hinto lamang kung wala niyang si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos talaga ang ang susi ng lahat ng ito. Kapag bumaba dyan sa pwesto si Bongbong. Or hindi kaya hindi naman natin pinapalalangin, ano? Pero Diyos na ang bahala sa kanya. Baka maawa ang Diyos na tanggalin na siya dito sa mundong ibabaw. Malaking provisyo ang kanyang pag-upo dyan sa Malacanang. At dahil sa kanyang pag-upo dyan, naupo na rin itong kanyang hinayupak na pinsan. Alam nyo, sa tingin ko lang ito, hinahayaan talaga ni Marcos itong kanyang pinsan. Iwan ko ba kung bakit hinayaan niya ito? Ano kaya ang pinaghahawakan ng itong matabang ito para hindi pumalag at hindi nakialam na itong presidente natin? Ha? Ano kaya? Meron ba pinaghahawakan itong si Martin Romualdez laban kay President Bongbong Marcos? Nako. Kasi parang siya na ang presidente ngayon. Siya na ang kumikilos. Mantakin mo, speaker ka lang, congressman ka lang, tapos ngayon, umasta kang presidente. Anong klaseng gobyerno to? Oh, baka may pinaghahawakan itong kulugo na ito. Pero sige lang. May sabi nga ni President Duterte, there is a time for everything, 'di ba? Ang lahat ng pangyayari ay may kanya-kanyang panahon. Napaniginipan ko nga minsan na sa palagi kong pag-iisip, iniisip ko itong mga balitang ito na lalong lumala ang ating ang gobyerno ngayon, na wala nang pakundangan at kapalan na talaga ng muka at yung ano ba, yung hindi nahihiya kahit lantaran ng kanilang obvious na talaga ang kanilang ginagawang hindi maganda, lalong-lalo na ang panggigipit dyan kay BP Sara, na kitang-kita naman natin na panggigipit talaga. Panggigipit, hindi sapat ang mga ebidensya, hindi sapat ang lahat ng mga sinasabi nila na ganon, ganito. Wala kang makikitang katotohanan. Lalo tuloy ang tao na nadududa sa kanila na ito'y panggigipit lamang. Ang tanong, paano kaya ito mahihinto? Si Bongbong Marcos lang talaga. Si Bongbong Marcos lang talaga ang susi nitong lahat ng ito. Dahil kung hindi na yan presidente si Bongbong bukas, nako, saan kaya magtatago itong lahat ng mga
Kulira na ito. Sila na naman ang hahabulin kapag hindi na presidente ang kanilang amo. Paano kaya yon? Nanaginip kasi ako nanaginip ako kagabi, nung isang gabi, na wala na si Marcos, inurom. Akala ko totoo. Sus, sayang. Ako'y isang simpleng tao lamang dito sa kamundukan ng Davao City. Pero alam ko na ang lahat ng balita. Ako'y masukid na tagapag-gamit ng itong internet na ito. Wala akong ibang tiningnan sa internet, sa YouTube. Kung hindi ang balita lamang sa ating politika. Kapag tiningnan ko naman sa mga TV, ano bang tawag sa TV? Mga stream media. Oh, yan. Oo. Taliwas sa mga balita dito sa YouTube. Bakit kaya? Iba ang balita sa YouTube, iba ang sa mainstream media. Iba ang sa mainstream media, iba ang sa YouTube. Iba din sa Facebook, iba sa social media. Kahit sa ang platform ng social media. Iba talaga sa mainstream media. Yung malalang ginagawa ng gobyerno sa lipunan, mga desisyon, or mga basta yung mga galawan ngayon na malala pagdating sa mainstream media. Naku, parang sila ang bida. Bida ang mga hinayupak. Hindi ko sinasabing nabayaran sila. Hindi wala akong hindi ko sinasabi yan. Ang akin lang, ano kaya? Bakit? Nako. Kung totoo yung barang, saan kaya ang barang ngayon? Pero di. Mali yan. Tayo hindi nag-promote ng ganyan kasi ang mga bagay na yan ay sa kanya ni Taning yan. Sa power yan ng mga kadiliman. Pero sana wag na lang. Bakit kaya nagmamahalan ang mga bilihin ngayon? Para tayo'y ayudahan? Kaya ba nila pinabayaan lang na lumubo ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin natin? Para tayo ay kanilang bigyan ng tulong? Para ayudahan tayo? At tayo naman kapag naayudahan, magiging utang na loob natin doon sa kanya. Kapag nakatanggap tayo ng 5,000, makatanggap kayo ng ganon ang pagkatira niya sa kanyang kamay. Bibigyan namin kayo ng 5,000 pesos! At may bukas! Ganon. Bibigyan namin kayo ng parang nagbubuling ba? Bigas! Ganon. Autism ba yun? Autistic siguro yun. Wala akong sinasabing sino ha. Wala akong binabanggit.
Huwag kayong magalit sa akin. Pobre lang po ako. Nako, talaga. Kulong tayo nito. Mantakin mo ang layo pa ng 2028 at tatakbo pala itong congressman na naman. Babalik. Pag nananalo yan ulit. Nako. Nag-recharge, naka-recharge. Pagkatapos ng eleksyon at nanalo ito, buwilo na naman ito. Ngayon parang relax muna tayo kasi naka-resist sila eh. Naka-break ang House of Crook. Ang 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 kapal ng mukha. Sabi ni Ted Pailon. Ang saan hindi niya ma-explain. Saan nako ngayong administrasyon lang na ito. Dito lang sa administrasyon ni Bubong Marcos. Dito lang talaga. Ilang taon na ako? 43. Dito lang ang may talagang kapalan tapos yung Pangulo hindi maramdaman kung saan, kung nagtatrabaho ba. Saan kaya iyon ngayon? Ngayong oras, anong oras ngayon? Umaga. Wala, tulog pa yon. Nagpahatid lang yun ng almusal sa kanyang kwarto dyan sa Malacanang o ano bang gusto niyang kainin. Hindi yan lumabas para kumain sa lamesa. Wala yan. Hindi nga yan nakatikim siguro na sumakay ng taxi. Napakayaman ng mga taong yan. Mayaya. Hindi nga siguro yan nakaaswat ng isang balding tubig. Yung mga laking katawan. Yan si Martin Romualdez, napakamayaman din yan. Baka hindi yan nakaaswat ng isang ultimo plato niya eh. Hindi pa niya magawang iangat. Kasi may mga kanilang mga utusan. Itong laking ng mga katawan na ito. Nako. Tamaan ito ng aking bulintang kaagad to eh. Wala yan. Wala ring mga pakiramdam sa kanilang mga kapwa Pilipino. Kasi hindi yan nakatikim ng kunting kahirapan. Tapos ngayon ibubuto na naman. Yung talagang ayuda. Yung mga ang lakihang budget ngayon. Napakalaking budget. Trilyon. Tapos ni isang infrastructure ngayon ng gobernong ito. Hindi, walang kahit isa. Walang napagawa. Dahil ibubuhos nila sa ayuda. Para tayo naman ay magkakaroon ng utang na loob sa kanila at iiduluhin kuno natin sila. At ayun ang kanilang pagkakamali. Ang mga tao ngayon, ang mga Pinoy ngayon ay maro. Sa Bisaya pa maro na. Maro. Hindi mo na yan maulog-ulugan. Hindi mo na yan bigyan mo lang ng kindi. Naku, iba na ngayong panahon na ito. Maloko na din ang mga Pinoy. Tatanggapin lang yan. At hindi nyo naman makita kung paano nila isulat, kung sino, anong pangalan ang isulat nila. Anong isulat na pangalan. Diba? Yun. Okay. Ano bang gagawin pa natin? Ituloy natin itong mga pinagsasabi ni Ted Pailon. Legislators will investigate Mayor Magalong's expose that will suggest the world is about to end. Diba? Yes, pwede pa. Kakapal na mukha nito mga to eh. Ang kakapal na po Ang kapal ng mukha. Oh. ng mukha. Pagkakakapal ng mukha. Oh. Wala nang kahihiyan.
Wala na hong kahihiyan, mga kapatid. Pati party list may dynasty na rin. Oo. For Diyos por santo naman talaga. Itong party list ba? Diba? At saka yung... Itong party list. Bakit may party list kaya, no? Hindi ko maintindihan. Ito bang party list na ito, halimbawa, yung sa One Ride, ano ba yun? One Ride? Ang constituent ba nila ay mga motorista? Yung membro ng One... May motor din ako dito. Membro ba ako ng ganong samahan? Yang, ano pa ba? Tingog. Yung Tingog, party list. Sa Bisaya yan, ang Tingog kasi boses. Lahat ba na may boses? Constituent nila? At kung kasama tayo sa kanilang sa ganyang constituent, ano ba talaga ang ating ano bang naiambag yan sa atin yung party list? May programa ba sila na yung mga boses natin na pag masira yung isopagos mo, may libreng gamutan dyan? Boses man kaya? Hindi, joke lang. Yung sa One Rider, may motor man ako dito, pero hindi ko naman naramdaman. Sino ba talaga? Grupo lang yan sila? Grupo? Sila lang ba ang nakabenepisyo ng kung ano man ang nakukuhang budget dyan sa kamara ng itong One Rider? Ako wala akong problema sa One Rider ha. In-example ko lang kasi sikat yung One Rider na yan eh. Kay Busita. Yan lang ang naiisip kong party list. Hindi ko pasyadong maintindihan. At kung ganyan, yung mga party list na yan, may mga budget kada isa at ilang party list ba ang meron tayo ngayon? Napakalaking bawas yan sa ating kung saan ang dapat importante ang dapat unahin. Instead na ipapagawa natin ng mga infrastructure or sa ibang mga mas importanteng bagay na ang tao ay makinabang, natapyasan at nandun ang iba na budget sa mga party list. Tapos itong mga kongresista na tumatayo dyan sa mga party list na yan, sa tingin ko ngayon, itong mga congressman na nasa party list, ito yung mga tao ni Tamba ngayon nga nasa TV, yung mga aktibong tumitira sa kay Vice President Duterte. Sino ba? Example lang natin. Sino ba ano ba yung party list yan? Sino ba itong kulukoy na ito? Basta, yung nasa mga party list. Di ba nasa party list yan ang mga aktibong nasa mga tinatawag, yung mga young guns? Halimbawa. Di ba party list yan? Yan sila Franz Castro, di ba party list yan? Dugang-dugang lang yan sa gasto. Dapat inabulis na lang talaga yan. No. Ako, example. Maggagawa ako ng party list na vlogger party list. Nanalo. Congressman ako. Ngayon congressman na. At nanalo talaga. Ako'y isang congressman na. Si party list representative Lance. Tapos ngayon, ano bang gagawin ko doon? Wala naman akong distrito kasi party list yun eh. Didikit ako ngayon sa kanyang sa ganyang mataba diyan sa Kongreso. Didikit ako. Di ba? Gusto ko rin makabili ng ng mamahaling relo. Yung party list parang wala mang nangyari sa
buhay namin yung mga party list na yan. Wala man yang naitulong. Di ba? Oh. Gumagawa daw ng butas. Gumagawa ng butas. Sige, tuloy natin si Manong Ted. Mga advokasya na sinasabi ho nila, wala ka namang ultimo sa botohan sa Kongreso. Kitang-kita mo, itatatlo lang yung party list na consistent. Ano ito? Teachers, Gabriela at Kabataan. Tatatlo lang po. Yan ang consistent. With all due respect, ha? Opo. Sila lang ang laging kontra. Pag Yung tinignan iba niyo po na yung mga sinasabi, botohan. para sa mga mahihira, para sa ganito, wala ho. Di ba? Kasapakat, mga kapatid. Yan ang katotohanan. Kaya nakakainis nga po ito. At ngayon, ito na naman sila. Di ba? Ito ho na naman sila. Bakit kasi binoto? Ha? Bakit niyo binoto? Eh yung nga din po, kakulangan ng impormasyon ng ating mga kababayan sa party list, di ba? Gagamit po ng... Ay, nako, tama na. At ako'y sabi mo nga kanina. Oo. Kalamayin mo ang iyong kalooban. Uminom ka muna ng Boss Max Coffee dyan. Kaya pa- Damihan mo yung inom mo. O tsaka yung 2%, di ba? Na ipaliwanag ko Ayan, na nako po ito. po, oo. Paano ba magkakaroon ng isang party list seat? You have to get 2% of the total votes of total 2% of the total Entire. votes cast in the party list. May paliwanag ko na po na masinsinan yan. Yes. Opo. Pag wala kang 2%, Wala kang wala kang seat. seat. Oo. Hindi ang ginawa po ng Supreme Court, kahit na hindi nakaabot, para na mapunan yung Basta party list seats yun. na 53. Kahit na po hindi nanalo, pinaupo. Kaya yung iba, di ba, kahit Para na... mapunan yung iba nga, pwesto. hindi nga nakaabot po ng, di ba, ng 1% nakaupo. Ano yan? Oo. Ano yan? Tsaka ang ganda nung sinasabi kanina ni Attorney Romy Mac, bakit sa BARM, 4%? Bakit dito, 2%? Di po ba, ano yan? So, Kung pwede nga daw gawing 0% para makaupo lahat eh. Kaya ngayon po, eto ho na naman sila. Alam niyo mga kaibigan, napakaraming butas ng ginagawang batas ng mga kongresista natin. Kaya nangyari ito. Walang masyadong ngipin ang ginawa nilang mga batas, kaya nabubutasan. Kasi kung talagang pulido ang pagkagawa ng batas, walang ganyan. 'Di ba? So hanggang dito na lang siguro tayo. At sa mga hindi pa naka-subscribe diyan, paki-subscribe naman at tayo ay masaya na. At isang like. At kung gusto pa talaga ninyo na maging aktibo pa tayo at gusto pa maging porsigido pa tayo sa paggawa ng video, suporta ng ating itong Kabirada Lance channel at hit na lang ng bell button dyan at para makapanood kayo sa susunod ko pang mga video. Maraming salamat at magandang araw sa lahat ng mga Pilipino sa ating bansa. Maraming salamat po.